Good morning po sa inyo lahat. Ito na naman si Dr. Eugene Tan, ang inyong kaagapay sa Tagumpay. So ngayon, araw, gusto ko pong ipakita sa inyo yung isang setup ng grow out na po pwede pong makatulong sa ating farming, no? Lalo na po sa pagpapalaki po ng mga layers o yung mga ready to lay pullets. So ganito po yung isang suggestion ko po sa inyo. So yung building natin, syempre dapat siyempre mataas dapat man lang yung ating bubong para maiwasan po yung sobrang init ng panahon. At nakita nyo po yon, yan po ay parte ng monitor. Ayun yung monitor, oh. Yung monitor sa gitna, hindi lang po basta basta mataas yung pinaka-allowance niya para makasingaw po yung ammonia sa loob ng building. Kung hindi, para ma-alleviate din po yung pagtaas ng temperatura. Kasi po, sa experience ko po, nakita ko na hindi lang enough yung monitor na yon, kung hindi yung dulo ng monitor, which is ito ho. Ayan, dulo ng monitor. May butas din po para nakakasingaw po ang hangin. Obserbahan nyo po yan mga classmates. At makikita ninyo kung gagaano po kaginhawa para sa ating mga manok yung sinasabi ko. Then, siyempre, yung ganitong setup naman, makikita nyo, usually, iba yung grow out halos kasing laki natin, parang layer din. Pero ito, mababa ayan Ang maganda sa mababa, nakikita natin yung kabuuan ng ating manukan, no? Nakikita natin yung kabuuan, tapos yung mga feeders, nakikita natin kung pantay o hindi. Ganon din sa ating mga tauhan. So, madali nilang makita kung merong masyadong manipis, merong natatambakan, at yung bird's eye view mas malawak kaysa sa mataas yung ating mga kulungan. So yan ang isa sa mga setup, dalawang patong lang, pero ito kung naging tatlo medyo mababa pa rin, maganda. Then kung mababa yung patoka, mababa din syempre ang hopper, kaya mas madali pong i-transfer yung ating mga patoka, madaling isalin, no? Ayan, so medyo may ilap lang yung ating mga manok dahil naninibago syempre sa pagdaan natin, at yung pagsasalita natin syempre medyo nabubulabog kahit paano. Then makikita nyo may mga net dito. So ito yung tinatawag nilang mga bird proofing. Pero I should caution you mga classmates, no? Okay naman yung bird proofing na tinatawag. Problema lang sa ganyan pagka yung inalikabok na. So ang kailangan po natin mga classmates, dapat mapanatili natin malinis yan. Kasi kung hindi, suffer pa rin yung ventilation, which is very important sa growing at rearing ng ating mga manok. Kahit sa laying nga, importante yung ventilation yung air exchange, yung pag-dilute ng ammonia sa hangin, napaka-importante. So kung masyadong maalikabok po yan, nakikita ko rin po na napupuno po yan. Eventually, nagkakaroon po ng clogging, nagkakaroon ng kakulangan doon sa tinatawag nating air exchange. At kung very poor po yan, mahirap ma-dilute yung tubig, mahirap po yung air exchange sa loob. So, kailangan po laging nililinis din yan. Either pagpagan nyo kung nasasanay ang manok, or isprayan nyo, spray nyo ng tubig through power spray. Disadvantage lang, baka hindi maganda yung drainage system natin sa ilalim, which is dapat alam din natin yon. Ang problema niyan, baka pumunta sa ilalim yung tubig, tumaas naman ang humidity or mabasa yung mga ipot. So better, kahit yung ilalim natin, mga pang-ilalim na nakalagayan ng building, dapat inaalala din po natin yon. So lagyan natin karampatan drainage. So pag in-sprayan natin itong mga bird proofing na yan, no? Kasi sabi nga natin, ang ibon hindi naman nababakunahan yan, wild nga yan, at kung saan saang farm na pupunta yan, no? Especially pag may mga harvest, ang ibang farm, walang pupunta niya kundi kung saan yung pinakamaraming source ng patuka. So ang kailangan natin, maging aware tayo sa kapaligiran. Kaya kung ganun po tayo, mas flexible tayo. Flexibility naman po kasi ang susi dyan. Huwag tayong masyadong maging routinary o masyadong nakadihir sa ating routine. Kailangan flexible sa feeding,
Kung masyadong makapal, dapat magbawas tayo kung hindi naman nauubos, no? Hindi natin kailangang intaing maubos ang patuka. Ang kailangan natin during pag malapit na yung next feeding time, dapat ubos na yon or halos ubos na. Hindi naman paabutin na tipong naghahabol na yung mga manok sa atin sa sobrang gutom. Huwag naman ganon. Ang kailangan lang natin mga 1 hour before feeding, yan. Halos ubos na lahat. Kung hindi pa ubos, i-transfer natin yung ibang patuka doon sa mga wala pang, sa mga naunang makaubos, kasi ang mga hopper hindi talaga equal ang distribution ng patuka niyan. Kaya might as well lagi i-check natin from time to time. 2 hours before feeding, tingnan natin kung okay yung patuka. Yung mga painuman natin, dapat i-check natin kasi nagbibigay tayo ng water medication supposedly to support yung growth, yung health. So, kailangan properly functioning lahat. Okay? Then, kung maglilinis na tayo ng building, make sure yung mga water lines natin ay ating pong binababara ng mga descaler or yung mga tinatawag nating mga acidifiers na maaaring makatulong pag-sanitize ng mismong tubo at matanggal po yung tinatawag na mga biofilms. Kasi po, pagka may ganon, ang hirap po gumana ng gamot. Maraming mga water dispensers or drinkers or nipple drinkers na nagbabara. So nai-impede yung objective natin na makapagbigay ng magagandang suplemento. At the same time, pag matagal pong ganon, makikita nyo mahina na rin yung pressure. Kasi yung iba po niyan, pag napuno ng biofilm, talagang kumakapal po sa loob. Sobrang kapal po, na pag inisprayan mo po yan, talagang putik-putik po yung lumalabas niyan. So yun, para po sa ganitong klaseng operation, yan ang maisi-share ko sa araw na ito, itong building na ito, dinagdagan lang natin ng konti. So maging flexible lang tayo sa ating operations para hindi tayo nakakulong. Lagi tayong out of the box dapat ang ating analysis. Kasi baka meron tayong nakakaligtaan o baka may maliliit na bagay tulad ng napag-usapan natin. Katulad nung sinasabi ko, yung bagay na yon na napakalaking bagay na bumaba yung temperatura sa loob ng building po na pinag-uusapan natin ngayon. So yun mga classmates, I hope meron akong na-i-impart sa inyong araw na ito. Muli, ito po si Dr. Eugene Tan, ang inyong kaagapay sa tagumpay. God bless po mga classmates.